Janine. Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Kaopisina niya ito, si Maylene. Hawak nito ang telepono. Sino raw? Tanong niya rito habang tumatayo upang kunin dito ang telepono. Magkatabi lang sila ng mesa. Charlie, sabi nito. Natigilan siya. Magdadalawang buwan na mula ng pasubalian niya ng kasinungalingan nagkatotoo dahil mag-iisang buwan na ang relasyon nila ni Basil. Pero noon lang uli siya naalala ni Charlie. Sandali siya nagalangan kung sasagutin o pagtataguan na lang ito. Ipinasya niyang kausapin na lang ito. Gusto rin niya malaman kung ano ang nangyari dito. Baka may ibabalita itong maganda sa kanya. Tulad ng iba na at desente na ang trabaho niya. Hi, bati nito nang marinig ang boses niya. Happy birthday. Nagulat siya. Thank you. Kanino mo na lamang birthday ko ngayon? Kay Kathleen. Kailan kayo nagkausap ni Kathleen? Paminsan-minsan, nagpapalitan kami ng text. Paliwanag nito. Nagulat ulit siya. Walang binabanggit si Kathleen sa kanya tungkol dito. Ang buong akala niya ay wala na rin tong komunikasyon kay Charlie. Busy ka? Medyo. Bakit? Kinakabahan siya. Yayayain ba siyang lumabas nito? Tatanggihan lang uli niya ito kung sakali. Nandito kasi ako sa ibaba, sa lobby, sabi nito. Nasa ikatlong palapag ang opisina niya. Kausap ko yung mga gwardya. Sa kanila ako nakigamit ng telepono, sabi nito. Nahihiya naman akong umakyat sa opisina nyo. Bakit ka aakyat dito? Iaabot ko sana itong regalo ko sa'yo. Medyo malaki kasi, pero magaan naman. Natigilan ulit siya. Bakit nag-abala ka pa? Pagkuway, sabi niya. Hindi pa rin yata siya nakakalimutan nito. Wala ito, mumurahin lang. Nasa mall kasi ako nang i-text sa akin ni Kathleen na magbe-birthday ka pala. Kaya naghanap na ako roon ng pwedeng regalo sa'yo. Ipinaapura ko na nga ito. Ano ang ginagawa mo sa mall? Naghahanap ka ng kliyente? Gusto sana niya itanong. Gusto mong kunin ko yan? Yung gift mo? Kung pwede sana. O kaya ay sundin mo na lang ako rito sa baba para iakit ko itong regalo sa opisina mo. Hanggang maaari sana ay ayaw na niya magkaroon pa ng ugnayan kay Charlie. Pero kung busy ka, sige, ako na lang ang pupunta sa mesa mo. Hindi. Mabilis na tanggi niya. Ako na lang ang pupunta dyan. Kukunin ko na lang yung regalo mo. Hindi mo ako pwedeng sabayan sa pagkakyat pabalik sa opisina ko. Baka mamaya may makakilala pa rito sa opisina nila. Baka isipin pa na naging customer na siya nito. Pero naging customer naman talaga siya nito. Wala nga lang nangyari. Hindi tuloy siya pinagbayad nito. Pagkababa niya ng telepono, ay nagmamadali na siyang bumaba. Hindi na niya hinintay ang pagbubukas ng elevator. Kulang na lang ay magpadala siya sa hagdan upang makababa agad. Hindi magandang magtagal sa opisina nila si Charlie dahil baka nga may makakilala dito. Nakita niya ang kausap ito ng dalawang gwardya habang naglalakad siya palapit dito. Ang dadaldal talaga ng mga guard na to. Naka-smid na turan niya sa isip. Lahat ng bisita sa kumpanya nila ay kinakausap ng mga ito. Natakot na naman siya. Baka sinasabi na nito sa mga gwardya kung ano ang totoong hanap buhay nito. Kaya pangiti-ngiti ang mga gwardyang kausap nito. O baka nagpapanggap na naman itong isang civil engineer. Sana naman. May hawak nga itong regalo. Nakangiti agad ito na makita siya. Hindi niya maintindihan, pero yung tinging ibinibigay nito sa kanya ng mga sandaling iyon ay tinging ibinibigay ng isang lalaki sa babaeng pinakamamahal nito. Gusto niyang mailang sa pagkatitig nito sa kanya. Casual lang ang suot nito, white polo shirt and jeans. Malaki ang dalang regalo nito. Ang hula niya ay painting iyon. Pero hindi basta-basta ang halaga ng isa niyon. Kaya ba nitong bilhin iyon? Kahit ang mumurahing painting ay mahal pa rin para sa bulsa nito. Baka imitation lang iyon. Hi! Bungad nito sa kanya nang makalapit na siya rito. Happy birthday! Bati uli nito sa kanya habang iniabot sa kanya ang dalang regalo. Kinuha niya iyon. Hindi siya nagpapahalata rito na kinakabahan siya habang kaharap niya ito. Ano to? Painting? Buksan mo. Doon na lang sa opisina. Thank you rito.
Tila nahalata rin nito ang pagiging asiwa niya. Baka marami ka pang ginagawa, sabi nito. Medyo. Dapat na pala akong umalis, nakangiting sabi nito. Hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. She could sense that he really missed her. Pakiramdam nga niya ay gusto siyang yakapin nito ng mahigpit. She missed him too. Humakbang na ito palabas ng building. Thank you uli rito, aniya. Lumingon ito sa kanya at gumiti ulit. Kahali-hali na pa rin para sa kanya ang ngiti nito. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Charlie would have been a good boyfriend. Sinundan niya ng tingin ang paglabas nito. Natigilan siya sa nakita niyang tinunton ng mga paa nito. Lumapit ito sa nakaparadang sasakyan. Isang mukhang bago at nangingintab na Mitsubishi Lancer na nakaparada sa paglabas lang ng gusali ng bangko nila. At sumakay roon. Sa driver's seat ito umupo. Nag-iisa lang ito. Sinundan niya ng tingin ang paglayo ng sasakyan nito hanggang sa hindi na ito maabot ng tingin niya. Napaisip siya. Paanong nagkakotse yon? Ganoon na ba kalakas kumita ang klase ng hanapbuhay ni Charlie? Kung sa bagay, may yumayaman naman talaga sa hanapbuhay na iyon. Maybe, a rich matron or a gay got interested in him. Mabait naman si Charlie, kaya hindi talaga malayong swertihin. Pero hindi niya maitatwa ang kirot na sumisigid sa kalublooban niya ng mga sandaling iyon. Matamlay na nagbalik siya sa mesa niya, bit-bit ang malaking regalo. Binubuksan niya ang regalo ni Charlie nang isa sa kanyang mga kaopisinang babae ay lumapit sa kanya. Si Desiree. Teller ito. Galing pa ito ng ground floor. Magkakilala pala kayo ni Charlie. Nakangiting sabi nito sa kanya. Halos sakop na binubuksan niyang regalo ang buong mesa niya. Hindi agad siya nakasagot. Walang masabing nakatingala lang siya rito. Nakita ko kayo nag-uusap kanina sa lobby. Iniisip niya kung lulusot pa rin at sasabihing nagtanong lang sa kanya si Charlie at hindi niya ito kilala. Pero paano niya ipapaliwanag ang regalong binubuksan niya ngayon? Baka nakita rin itong hawak-hawak din ni Charlie ang regalong iyon. Ipinasya niyang umamin na lang. Oo, magkakilala kami. Pwede naman niya sabihing hindi naman sila masyadong magkakilala ni Charlie. Paano kayo nagkakilala? Matagal ko ng crush yun. Crush mo si Charlie? Huwag mong sabihing hindi ka nagagwapuhan doon. Oo, gwapo siya. But gulat na gulat kang malaman na may crush ako sa kanya. Wala lang. Magkakilala ba kayo? Oo. Saan kayo nagkakilala? Doon din ba sa tambayan ng mga lalaki nagbebenta ng aliw? Kaibigan ko yung isa niyang kasin. Ano yung kasin niya? Callboy rin? Ano yung kasin niya? Inedit niya ang tanong na naglaro sa isipan niya. Engineer din. Engineer din? Oo. Sino yung isa pang engineer? Yung kasin niya? Oo. Alam ko. Sino yung isa pang engineer? Si Charlie? Si Charlie? Engineer? Civil engineer. Muntik na siyang mapahagalpak ng tawa. Nabola rin yata ito ni Charlie. Hindi mo alam na engineer si Charlie? Nagtatakang tanong nito. Ang alam ko ay yung totoong trabaho niya. Hindi ko alam na engineer siya. Matagal na ba kayo magkakilala? Kailan lang? Kayo? 3 years na. Sinundan nito ng tawa ang sinabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako pinapansin. Sa bagay, bihira na naman kami magkita. Hindi na rin kami halos nagkikita ng kasin niya. Telepono na lang ang kontak ko roon. 3 taon na nitong kakilala si Charlie. Imposibleng makapagsinungaling si Charlie rito ng ganong katagal tungkol sa totoong trabaho nito. Bakit di ka lumapit sa amin kanina habang nag-uusap kami kanina? Nasa pwesto ko ako saka may mga depositors kanina. Nakarating ka na ba sa bahay nila? Usisan niya rito. Oo. Twice pa lang yata. Ikaw? Hindi pa. Mayaman ang pamilya nun. Sa Dasmariñas Village sila nakatira. Dating pilot yung father nun. May kapatid siyang pilot din. Nagsisimula ng malaki ang ulo niya. Were they talking of the same Charlie? Nakausap ko na yung mga kapatid niya? Oo. Yung parents niya? Oo.
May okasyon noon nang magpunta kami sa bahay nila, pero nakalimutan ko na kung ano. Mababait silang lahat sa pamilya nila. Si Charlie, dating seminarista yon. Magpapari sana kaya ang bait-bait, nagbago lang ng isip. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Gusto sana niyang petsirahan ang kausap at ipagdiinan dito ang tanong na yon. But it was obvious that she was telling the truth. She had too many details. Kumbaga sa isang kaso, may prima facie evidence to. At saka bakit nito iimbentohin ang sinasabi nito? Alam nitong civil engineering ang kurso ni Charlie sa kolehiyo. Kanina, nakakita rin siya ng ebidensyang magpapatunay na galing nga sa isang mayamang pamilya si Charlie. Ang dala nitong sasakyan. Ay, ang ganda! Bulalas ni Desiree. Hindi niya namalayang nabuksan na pala niya ang regalo. Gutay-gutay na ang binaklas niyang gift wrapper. Iyon ang napagdiskitahan niya dahil sa makahalong damdamin na bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Bunga ng mga sinasabi ng kausap. It was a painting indeed. A painting of an angel. Isang babaeng anghel. Ikaw yan ah! Bulalas ulit ni Desiree. Saka lang niya natitigan ang mukha ng anghel. Kamukha nga niya iyon. Hindi lang kamukha. Siya nga iyon. Paano nailaraw ni Charlie sa sino mang gumuhit niyon ang mukha niya? Parang alam na niya ang sagot. Palihim siyang kinunan ni Charlie ng larawan. Kailan? Noong natutulog siya marahil sa motel kasama nito. I still consider you as my angel. Happy birthday. I still care, sabi ng card na kasama ng regalo. Naramdaman agad niyang gustong mangilid ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Tiniyo na agad niya yon, hindi pa man gaanong namumuo. Mukhang special ka kay Charlie ah, komento ni Desiree. Hindi siya umimik. Pero may boyfriend ka na, di ba? Sumunod na tanong nito. Hindi pa rin siya nakasagot. Natulala na siya sa regalo ni Charlie. Ang iniisip niya ay kung bakit naging sobrang stupid siya. At hindi na muna niya inalam kung ano ang totoong pagkatao ni Charlie bago niya tinaboy ito. Sinundo si Janine ni Basil na mag-uwian. Iniwan niya ang regalo ni Charlie sa opisina. Ipapaliwanag pa niya yon kay Basil kung makikita niya ito. Baka pagmulan pa nila ng away iyon. Mabuti sana kung ordinaryong regalo lang iyon. Sa isang tao lang na espesyal ang tingin sa kanya, maaari manggaling ang ganoong regalo. May dala ring regalo sa kanya si Basil, isang kwintas. They had dinner that night at a posh restaurant. Hindi lang niya alam kung nahalata ni Basil na matamlay siya habang kasama nito. Was it your fault or his? Hindi agad nakasagot si Janine. Kanina pa niya pinag-iisipan ng tanong na yon pero hindi pa rin siya makaapuhap ng sagot. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Nalulula at naliliw pa rin siya sa mga natuklasan niya tungkol kay Charlie. Inulit ni Pauline ang tanong nito. Was it your fault or his? Kung ako ang sasagot niyan, sasabihin ko, siya. Dapat, nung una pa lang nating napagkamalan siya, ay itinama na niya tayo na hindi siya for rent. Pero, anong ginawa niya? Sinakyan niya tayo. Sinakyan ka niya. Parang lumalabas na pinaikot niya tayo. Segunda ni IC. Niloko ka niya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nasa loob sila ng isang coffee shop ng mga sandaling yun. Siya ang nagyaya sa mga ito para pag-usapan nila ang pagbisita sa kanya ni Charlie nang nagdaang araw at ang pagbibigay nito ng regalo sa kanya. Anyway, ani ni IC, hindi mo naman siya dapat panghinayangan. Ano bang meron siya na wala si Basil? Mayaman din naman ang pamilya ni Basil. Professional din naman si Basil. Mas gusto ko si Charlie, sabi niya. Tila nababaghang napating si Pauline sa kanya. Hanggang ngayon? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Natahimik ang mga kaibigan niya. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Pagkuway, tanong ni Pauline. Break up with Basil and run to Charlie? Mabait si Basil para ganunin ko. Pero mas mahal mo si Charlie. Pinipilit ka namang mabura yung anumang nararamdaman ko kay Charlie. It's obvious you're not succeeding, sabi ni Pauline. Hindi ko gusto yung ginagawa ni Charlie na hindi agad pagtatapat sa iyo ng totoong pagkataon niya. Pero kung siya ang mas mahal mo,
I will advise you to go to him. I think Basil will understand. I have no plans of doing that. Magpapakamartir ka na nga lang. Ang tanga-tanga ko kasi, himutok niya. Dapat ay inalam ko na muna kung ano ba talaga ang trabaho ni Charlie. Bakit ba ako naniwalang for rent nga siya? Hindi naman siya mukhang for rent. Tanga rin kami, sabi ni IC. Sandali nyo lang naman siya nakasama. Hanggang sa motel ba, hindi ka man lang nang hinala na nagpapanggap lang siya? Tanong ni Pauline. Hindi. Siguro dahil medyo nakainom ako. Saka, ayon lang siya ng ayon sa tuwing babanggitin ko yung trabaho. Ang napansin ko lang, ngiti siya ng ngiti tuwing mababanggit ko yung trabaho niya. Nangingiti siya dahil napapaikot ka niya, sabi ni IC. Hindi naman siguro niya intensyon lukuhin ako o paikutin ako. Pasubali niya. Anong tawag mo roon? Baka naghihintay lang siya ng pagkakataong magtapat. Siguro, iniisip niya na baka mag-freak out ako o lalo lang ako mataranta kung malalaman kong hindi pala siya for rent ng gabing yun. Bakit hindi pa rin siya nagtapat kinaumagahan noong hindi ka nalasing? Baka nakalimutan niya, singit ni Pauline. Pwede yun, sang-ayon niya rito. Saka nung dumalo siya sa bahay, sinabi niya sa family ko yung totoo, na isa siyang engineer. Oo nga pala, bakit di ka pa rin naniwala roon? Akala ko kasi, binobolo lang niya si Kathleen. Sino ba naman ang aamin na ganoon ang trabaho mo? Lalo na sa pamilya ng babaeng gusto mong pormahan. Sa bagay, saka alam kong undergrad siya na engineering. Baka kako nangangarap lang siya na kunwari ay engineer na nga siya. May naalala siya. Saka nga pala, bumaling siya kay IC. Sabi mo sa akin noon ay nakita mo siya roon sa lugar na una nating kinakitaan sa kanya. Pabiro nagtakip na mukha si IC. Sorry. Sorry for what? Tanong niya rito. Hindi totoo nakita ko siya roon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kasi nga, parang napofall ka na kay Charlie. Ang paniwala ko noon, foreign talaga siya. Kaya ayun, nagsinungaling ako para sumama kang makipag-date kay Basil. Napabuntong hinanga na lang siya. Tama na ang pagsisintir, sabi ni Pauline. Kung hindi mo kayang saktan si Basil, ay kalimutan mo na lang si Charlie. Hindi ka naman masisisi nun kung inaiwan mo siya dahil akala mo nga ay ganun ang trabaho niya. Naghanap ka lang ng isang dissenting boyfriend. Nagparamdam na ba uli sa'yo si Charlie pagkatapos kang bigyan ng regalo? Tanong ni IC. Nag-text siya kanina. Ano ang sabi? Forwarded message. Bumati lang na magandang umaga. Nag-reply ka? Oo. Anong sinabi mo? Forwarded din. Bakit di mo siya sinumbatan? Ayoko. Bakit? Ewan ko. Basta. Nahihiya ako. Ikaw nga ang pinaikot niya sabi ni IC. Pinaikot ba talaga niya ako? Ako tingin ko, wala talaga siyang balak na paikutin ka, Janine. Sabi ni Pauline. Tama ka. Naghihintay lang siguro yun ng pagkakataong ipagtapat sa iyo ang totoong pagkatao niya. But sadly, that opportunity did not come. It may be a blessing in disguise, though. Baka hindi kayo para sa isa't isa. Baka pag nagkatuluyan kayo, ay may mangyaring hindi maganda. Like, tanong niya. Magpatayan kayo? Nakangiting sabi ni Pauline. Contradicting the goriness of what she just said. Mapatay ka niya o mapatay mo siya. Crimes of passion. That's terrible, sabi ni IC. Kaya, kalimutan mo na talaga yan si Charlie. Mabait naman si Basil So, change topic na tayo, sabi ni Pauline. Maganda raw yung bagong labas na unit ng Apple. Nakita nyo na ba? Isinabit ni Janine sa dingding ng kwarto niya ang iniregalo sa kanya ni Charlie. Kung makikita yun ni Basil sa sala, baka palagi pa nitong pagsilosan niyon. At least sa kwarto niya, nakatago iyon. Hindi naman ito makakarating doon. At saka, gusto niya, palagi rin niya ito nakikita. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya niya na hindi nagtangka si Charlie na ligawan siya. Hindi kasi niya sinasabi na itinaboy na niya ito bago nito nagawa iyon. Ang konklusyon ng kanyang ina
Nang unang nakita nito ang niregalo sa kanya ni Charlie, ay mahal siya nito. Hindi raw maiisip nito na magre-regalo ng ganon kung hindi siya mahal nito. Boto rin ang mga ito rito at nababaitan din dito. Kaya lang, ay alam niyang mas matutuwa ang mga ito kung si Charlie ang ipinalit niya kay Vernon. Lately, ay nahihirapan siya matulog sa gabi. Madalas, magmamadaling araw na, ay nakadilat pa siya at nag-iisip. Kinakabahan siya. Parang bawat araw ay nag-iiba, lalo ang ipinipintig ng puso niya sa sinasabi ng bibig niya. Ang lumalabas sa bibig niya ay ang pangakong tuluyan niyang kakalimutan si Charlie. Ang inuutos naman sa kanya ng puso niya ay huwag niya itong burahin sa isip niya. Janine, masarap? Tanong ni Basil sa kanya. Napansin siguro nitong sunod ang pagsubo niya. She was feasting on shrimp tempura. She was hungry at that time. Nasa loob sila ng isang mall at katatapos lang nila manood ng sine. Kahit hindi ka tumango, alam kong masarap yung kinakain mo. Nakangiting sabi ni Basil. I-remind lang kita ng laging sinasabi sa akin ng mother ko when I was 4 years old na ang pagkain ninunguya muna bago nilulunok. Sobra ka ha? She said while her mouth was still full. Bakit di ka kumakain? Tanong niya rito. Halos hindi nito nagagalaw ang kinuha nitong beef teriyaki. Kinakabahan kasi ako. Sagot nito. He said this with a nervous smile. Saan ka kinakabahan? Magpupropose kasi ako. Siya naman ang kinabahan. Ano magpupropose? Will you marry me? Muntik na siyang mabilaukan sa kinakain niya. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.